doon sa dulo. Yan, LP937 po ito. Tapos doon banda, pati yung nakahiwalay. Tapos doon sa pang 1 hectares yan. Afternoon mga ka-agritibits, kanina pa tayo dito kaso ikalawang kuan. May una tayong kausap kanina, yung nagsasaka dyan kay Elizarde. Manong Jesse yung maluwang dyan, nasakahan. Tapos sumunod naman, may galing konta pa yan, kausap natin kasama ni Marvin. Kaya ito, ang lakas na mag-sowi oh. Nakailan na yung labas oh. Ito yung inbreed natin, pansinin nyo ha. Yung mga nakikita yung yellow green dyan, sowi na yun. Bilangin natin nakailan na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nakawalong sowi na yung inbreed na nailabas. Ayun oh. Ayun, mga bago na nakalabas. Basta yung bagong dahon na yellow green siya. Kaya obserbahan natin itong inbreed na galing Mindanao kay Sir Judy Aguda. Baka sakaling napakaganda yung magiging resulta dito sa Luzon ay napakainam. At dun naman sa kanya mayroon din, gagamitan niya rin ng Yieldmore. Yung protocol natin binigay natin kay Sir Judy para parehas yung protocol. 1, 2, 3. Sumingit ka agad oh. 4, 5, 6. Oh, yun oh, 7 na. Naka 7 na yung sowi nito. Okay, kabilis ka kwan siya. Ayan, pumunta lang tayo dito, may gagawin tayo diyan sa loob. Oh, 'di ba kabilis mag-sowi? Kalakasan na niya sa 17 days ngayon. Kalakas niya. 'Yun ang magkaibahan ng mas batang na itanim. Siyempre yung ugat nun ay hindi gaanong naputol. Mas bata, mas konti, mas less transplant siya. Unlike sa tumatanda, kagaya ng 22 to 30 days. Ang mangyayari dyan, gawin nyo na lang na diskarte doon, 5 puno. Para kahit lilima lang sila or 3 na ilabas, marami na kaagad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naka 6 kaagad. O di kabilis niyan. Tapos bukas magpangalawang top dressing tayo dito sa soil. Okay, top dressing. Kasi ang side dressing sa mais, kasi sa side po kayo magbibitaw ng abono. Ayan, kaya sinasabi yung top dressing. Kasi dito lang tayo sa top ng soil. Okay, ayan. Tapos yun, hintayin natin yung binili nating dual sprayer dyan at susubukan kaagad natin. Malaking tulong sa atin yun, di ba? Kalakas mag-sowi. Tignan natin tong 937 kasi mas malalapad yung mga kon nito. Nagsusowi na rin dahon nito. Tignan natin kung ilang sowi na. 1, 2, 3. Yun. 4, 5. Tignan natin yung mga nakalabas. 6. Makita nyo naman yung mas maliit. Sowi na yun. 6. Ayan o, 7. Yun, 8. Nakawalo na rin yan. Yan yung kulay sa oras ng 12:04. Kanina pa tayo dito pero ang dami natin nakausap. Yan yung inaabangan nila itong tanim natin. Dami nag-aabang. Pati yung pamangkin natin na technician sa ibang company, naghihintay siya, nag-PM na naman kagabi yung para yung Yieldmore natin. Kaya sa magbenta lang marami, pero kailangan mas maganda yung strategy natin na kailangan alam nila yung produktong gamitin at na patunayan nila sa sarili nila para alam nila yung kanilang ikwento, hindi nagkukwentuhang barbero. Kailangan may resulta na sila bago sila mag market na patunayan na, para alam nila kahit man yung sinasabi ko sa inyo na kahit na balibaliktarin man sila, ay alam nila yung
paggamit at produkto natin. Ito naman LP, yan yung LP 937 natin. Ito yung pinaka na nalubog noon, di ba nagpapatubig sila dyan, malulubog kaya medyo nadidili dito sa harap, pero dito na lang tayo magbase. Unlike sa likod, makapal na dun. Ito naman LP 937 2096, yung bago, ito bago to, 1 2 3 4 5 6 7. O, naka 7 na. 7. Di ganyan lang pansin nyo, ganyan lang. Yang kwan natin. Tingnan nyo kung paano natin pag majikin yan, maabunuhan natin, plus mapulyar ulit, ay kapal na yan. Tignan nyo yung soil natin, no? Diba? Naghahanap kayo ng Ganoderma halos. Ang Ganoderma kasi natin dito, brown green. Diba? Kulay humus. Dahil gumagamit tayo ng humic acid at fulvic acid. Kaya nagiging kulay humus. Nangingitim na brown siya. Itim na brown siya na green. Okay? Yan. Na organic yan po. Ganyan yung organic na maraming organic na lupa. Okay, sharing is caring. Kapal na nung kon natin, no? 937. Good afternoon mga agri-reveals. Time check 6:28 na at nandito pa tayo ngayon. Pailaw lang tayo. Ayan. Kasi nagkon tayo. Nagharang tayo para sakto bukas. Wala naman pinsan ko, busy yun. At sabihan na lang natin mamaya para makaprepare sila na mag-aabono sila bukas. Okay, ang pinapatubigan natin ay yung dalawang pinitag doon sa bandang gubat kasi medyo mas mataas yun. Sasara na natin yan, dito muna yan at ililipat natin ito sa harap ng irrigation sa mga ilang araw. Okay, yan, sara na natin dito at yan, pasilip ko sa inyo yung hinarang ko. Mabilis lang kasi wala naman magtatanggal dyan. Malakas yung tubig irrigation. At nasa vegetative stage lahat. Kahit sa baba ay nagpapasuwi sila. At ngayon ay kailangan nating kailangan natin magbitaw na ng abono para minsanan na at makapagpulyar na rin tayo. Tapos makakaarangkada kaagad yung palay natin. Bigyan na natin yung nararapat sa vegetative stage, active tillering stage na kasi po yan at kailangan masustentuhan natin ng may sapat na sustansya. Hindi lang yung binitaw natin na NPK, kailangan masuportahan natin ng micronutrients, hindi lang macronutrients. Kailangan na masuportahan ng micronutrients at ibang sustansya pa para ma-achieve natin yung dami ng sowi na gusto natin para sa target yield natin na above 250 kaban per hectares. Okay, ayan, pasilip natin sa inyo bago tayo uuwi. At sakto yan, magdamag yan na patubig, sigurado yan na matutubigan lahat. Sakto bukas na ay mag-control na lang tayo, magbawas, ganun lang po yan. Kahit wala nang bantay ay ibabawasan na lang natin. Pag may sumubrang pinitak, babawasan natin, at least kon lang yung tubig natin, yung saktong matutunaw lang, para kung magbago na naman yung panahon ay biglang uulan ng malakas, hindi lalayas yung abono natin. Okay, yan ang iabono natin bukas. Meron tayong stock doon na muriato potas pa na isa, tapos bumili pa tayo ng isa pero ititira na natin yung isa, naka-reserve na para sa top dressing natin sa pangatlo. Nasa 35 days
Mula nung naitanim, magbibitaw tayo ng top dress ulit. May morito potas ulit. Ganun na lang para mas makatipid. Kaya ang combination natin ngayon ng abono ay para makatipid, hindi yung konti na NPK. Kaya ang titira natin ay urea. Tapos 16-20-0 para may mataas tayo na source ng Fe. Posporo, phosphate, at K pa rin kasi napaka-importante yung K, hindi lang sa pang-resistant po yan, para tulungan yung ugat para humaba pa rin yan. Kaya kung mayroon sa elemento na yan NPK ay hindi sapat, ay ganun pa rin yung resulta po niyan NPKs kung hindi sapat yung kaya nandyan yung foliar natin na Yieldmore Natural All-Purpose Foliar Fertilizer at Hypercompost para masustentuhan po yan at gaganda yung ating lupa, hindi napakatigas. Okay, dadami yung mga microorganism. Pag dumami yung mga microorganism sa ating sakhan ay napakainam dahil may sapat na kanyan oxygen at mayroon lalamon sa mga heavy metal dyan, mga toxic sa lupa dyan para ma-neutralize yung lupa natin. Ayan na yung kuwan natin. Ang galing ng mga pusa natin. Nandun yung isa, nandun sa pinakagitna. Mayroong nakuha nung nakarang araw yun na ang laking daga dun sa kuwan. Binabantaan niya yung katabi natin na punlaan kasi ang dami dun, maraming insekto at peste dun sa punlaan niya. Hindi nabunot, ang dami yung punla na tira. Nandun yung pusa nating orange. Ayan, sakto lang yung kwan natin, inarang natin. Ayan, nakakontrol lang yan para hindi sasagad. Okay na, ayan na yung kwan natin. Baba pa natin konti, medyo malakas ata. Okay na. O, ayan yung kwan natin, inarang natin. Okay, sharing is caring. Pakas ng tubig. Tara na. Good night, happy farmers. Okay, magpakain na hanggang sa active tillering stage. Tsaka na lang tayo, tsaka natin i-evaluate na yan sa reproductive stage. Kung kaya nating palamunin pa yan, ang laki ng potential na kaya yung 10 metric tons ay ibigay natin yung nararapat. Okay, yung mga kulang pa sa Yieldmore foliar, nabibitin kayo, bilhin kayo namin para makita nyo yung epekto. Kulang po yan, ay PM nyo lang si Master Ernesto Martin. Ayan, napakabilis yan, may stock po yan sa courier, nakapundo na yung stock po niyan sa courier, isang tawag lang. Okay, sharing is caring. Good evening mga ka-agritivids, ka-farmers, kamanalong ka magsasaka. Bumalik po tayo dito at i-check ulit natin yung patubig natin, baka natanggal or umapaw. Wala pang tubig dito at baka umapaw yung katabi natin. Naalala ko, lilipat pala yung kalalaking mga kuhol, ganyan piso. Nag-detect na naman itong GPS natin. Okay, may tubig na dito. Ayan, tignan nyo, ganyan lang yung tubig natin bukas. Ayan, ganyan lang, na sakto lang na ganyan. Tapos yan, naka-open yan para matubigan na rin yan. Ang ganda nyan, yung ganyan lang na tubigan natin. After 1 to 2 days yung manaka-naka na, at least yung abono nakakuha na sakto yun, magdamag. Mabilis naman lumambot yung lupa natin. Napakagandang parang kadahin yan palay natin. Tara, baka sumobra yung kan natin. May nagkikiwat yun, mga nagkikiwat yan. Yan, ganito po tayo na farmers, lalo noong ako ang tagasaka. Nako, gabi alas 4 nandito na ako, 3:30 ganun. Ganun din yung mga kapitbahay natin, nag-i-spray mga 3:30 pag mga insekto, or gabi. Nandito na tayo dahil may tagasaka tayo. Alalayan pa rin natin dahil sa luwang ng kon nila, sa luwang ng sinasaka nila.
Okay, check natin yung patubig natin. Ayan, pupunta tayo dun sa dulo. May nagtanggal ng harang at kinontrol ulit natin. Meron nagpapatubig dun sa baba kasi may nagtanggal ng harang. Buti pumunta tayo dito, tignan nyo, umina. Halos wala na. O yan, meron na kasi binalik natin konti, yung kalahati na lang. At least natubigan na siguro hanggang doon. Ayan, nagkatubig yung katabi natin. Kailangan hindi umapaw yung katabi natin, lilipat yung ayan o, kalalaking hole. Yun, parang piso. Lalo sa gitna, dami niyan. Ilipat. Ganyan o, malaking kuhol. Kayang pumatay yan na ang kwan. Yan, patayin niya yung lahat ng kwan natin. Sowi. Kaya dyan banda sa gitna, kalbo. Magpapaan na lang kaya tayo. Ayan, meron na. Pumapasok. Papunta sa... Ayan naman, nagkakatubig ko sa yan. Kasi yung tagas. Hello. Halika kayo rito para ma-practice kayo. Yan yung mga alagad natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nawawala pa yung dalawa. Bali, kanyang pusa natin, 8. Yung nanay nila, hindi na pumupunta dyan. 1 month na hindi nagpapakita. Hindi na, mga 2 months na. Nandyan na sa pinsan ko. Tumira. May inasawa ata dyan yung blue at green eyes. Yung mata niya magkaiba. Hello, dito. Halika rito. Punta tayo dun sa maraming kon dun sa likod. Wala nang kon dyan, naubos nyo na. Daga dyan sa angan pa natin ng sowi. Yan, kailangan natin mapasuwi ng marami. Pansin nyo, malayo. Dito yung dinaya. Kaya walang maayos na linya. Oh, dito na yung mga pusa natin. Likya sa gubat. Yun oh, nagkatubig na oh. Ayos. Ito naman isa. Okay na to, napuno na oh. Ikuan na natin yun para kon, tapos ito naman isa. Sakto na itong tubig dito. O, tignan nyo kaganda na ditong nasa kwan. Kailangan yung planting distance dito mga mag-average ng 25 by 25 ay pasuwihin natin na maayos, malakas ang anihin po natin dito. LP 2096 pa rin dito hanggang dun dyan sa baba, pati ito layo din nito. Dito yung mga dinaya na, kaya kailangan maghahabol tayo ng sowi dito. Okay, next na, okay na ito, pwede na natin ikon ito na susunod kabila. Scaring cut na natin at kokontrolin natin ito para hindi, kasi pag tinanggal yung harang ay kwan din ito, tawag doon matyanan, madidrain din ito papunta dun sa gitna. Kaya ang mangyayari dito, ganito ang gagawin natin. Tayo kukuha ng kwan. Yan, tuturo natin ganyan para hindi maubos. Yan, tapos ganyan natin, ili-level na natin basta kan at least hindi maubos. Yan, tapos bukas sara na lang natin. O, kahit tanggalin yung pan natin, tanggalin yung harang doon, ay hindi maubos, hindi mag-i-exit ulit na mapupunta doon. O, yan. Okay na. O, ganyan. Nagkakon na yan. May pumapasok pa rin. Kasi ito madaling matuyan dito sa gubat. Kunti buha-buhangin. May pumasok na galing sa kanal. Okay, let's go. Sharing is caring. Cut na. Ito naman susunod, buksan natin doon konti.